Huwag tayo maglokohan mga boss. Merong mga pinatay, ibig sabihin, merong pumatay. Pero sino ang dapat managot? Si Rodrigo Duterte lang ba ang dapat managot? Nasaan yung mga congressman at mga senador, mga politiko na pumapalakpak sa panahon ni Rodrigo Duterte? Napakalaking kaipokrituhan yan. Kayo ngayon lahat, nagtuturuan kayo ngayon lahat, nagsisisigaw kayo, merong hustisya. Pero nung panahon ni Rodrigo Duterte, kung todo palakpak kayo, kung todo puri kayo, sa ginagawa ni Digong. At kung pagpapanagot lang ang pinag-uusapan natin, dapat panagutin natin lahat. Ilang beses niya na inamin yan. Sa napakaraming mga hearing, pumapatay naman talaga siya. Nasaan na yung mga katabi niya? Nasaan na yung mga kabaro niya? Sa panahon na sinasabi niyang pumapatay talaga siya. Halimbawa, bahagi yan ng na Liberal Party before mayor siya. Tahimik yung mga liberal nung panahon na yon. Kahit nga mismo CPP, Joma, Sison, sinuportahan si Digong Duterte. Kahit si BBM, isa pa yan, number 1, complicit si BBM. Nagpapasalamat pa si Bongbong Marcos kay Rodrigo Duterte sa pagkakaibigan nila. We are for justice. We are for accountability. Pero kung pagpapanagot ang pinag-uusapan natin, panagutin natin lahat. Kung ako lang tatanungin, dapat pati mga Marcos ikulong Malaki rin ang pagkakasala ng mga Marcos sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Bakit hindi ikulong? Bakit si Imelda nakalaya pa rin hanggang ngayon? Alam nyo mga boss, itong usapin na to, apektado tayong lahat ng mga Pilipino. Lalong-lalo na ang mga manggagawa. Kawawa tayo mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Naiipit tayo sa gitna. Naiipit tayo sa awayan ng kung sino man mga nag-aaway. Alam naman natin ang hustisya, keso sa Pilipinas o ibang bansa yan, nakapaling yan sa kung sino makapangyarihan, sa kung sino ang mayaman, sa kung sino ang nakaupo. Alam naman natin pare-parehas yan Manila Provincial Rates pagpantayin. Tara na, manggagawa. No to provincial rate, yes to living wage. Kamanggagawa Party List number 85 sa balota.